Makikita sa video na ito na tila sinasabunutan ng isang babae habang nakasalampak sa sahig ng isang silid-aralan sa isang paaralan sa Muntinlupa City. Sa panayam ng PTV News, noong August 4 nangyari ang umano'y bullying sa kanyang anak. Sinuntok umano ang kanyang anak ng kanyang kaklase dahilan para gumanti ang dalagita at sinagot ito ng marahas ng kaklase nito. Nahawakan yung likod ng ulo niya, binalibag niya ako, mama. Tumama yung ulo ko sa semento. Dating na nung gabi, tumatawag na ngayon tong isa kong anak. Sabi niya, mama, eto nga, si Ina, isusugod ko na sa ospital kasi nakatatlong suka na siya. Sumusuka siya, ma. So dadalhin na namin sa ospital. Nadiskubre rin ng nanay nakatanggap din ng anak niya ng masasakit na salita sa group chat ng kanilang klase mula sa nambully sa kanya. Kinabukasan, ipinost ng nanay ng biktima ang video at litrato ng sinapit ng kanyang anak. Agad itong nag-viral at nakuha nito ang atensyon ng Muntinlupa LGU. Sa pahayag ng DepEd Muntinlupa, sinabi nito na iniimbestigahan na ang insidente at prioridad nila ang interes ng lahat ng sangkot ng mga bata. Noon lamang nakaraang linggo, nilagdaan ni Education Secretary Sani Angara ang Implementing Rules and Regulations ng Anti-Bullying Law kung saan inatasan ang lahat ng paaralan na maglatag ng anti-bullying policies. Inimbitahan rin ni Mayor Rufy Biazon ang mga magulang ng mga bata sa City Hall para pagharapin kasama ang class advisor at iba pang opisyal ng paaralan. Nangako naman ang paaralan na sasagutin nila ang pagpapa-ospital sa kanyang anak. Kwento ng ina ng biktima, napapag-isipan na ng anak na mag-modular o huminto na sa pag-aaral. Out of nowhere, nanonood lang kami, siya yung biglang nag-open sa akin for how many days. Hindi ko tinatanong sa kanya yun. Kagabi, nagsabi siya nun sa akin. So alam ko na pinaprocess niya, yung eksena na yun, alam ko na tumatakbo yun sa isip niya. Kasalukuyan pa rin nasa ospital ang dalagita at patuloy na nakakaramdam ng pagkahilo at pagsusuka. Para sa clinical psychologist na si Dr. Joseph Go, may pinag-uugatang dahilan kung bakit nagiging bully ang isang bully. Nagiging bully ay isang bagay na madalas naiimpluwensyahan ng kung anong nakikita ng isang tao sa kanyang kapaligiran, no? The social cues, the social environment, kung ano ang kanyang nasasaksihan. Unang-una sa bahay, sa lipunan, sa mga social media, no? So all these avenues are the sources of information. And alam naman natin na ang isang tao ay natututo based on modeling behavior, no? Kung anong nakikita natin sa iba, yun din ang nai-internalize na personality or character ng isang tao. May matindi ring epekto anya ang bullying sa biktima nito. Ang epekto, unang-una, doon tayo sa biktima. Siyempre, pwedeng magdulot ito ng trauma, pwedeng ito'y magdulot ng takot, pwedeng magdulot ng avoidance o pag-iwas sa mga sitwasyong pwedeng niyang makasalubong, makaharap, maka-enkwentro muli yung bully. Pwede rin itong magdulot ng trauma na hindi lang yung bully yung iniiwasan, kundi pati yung mga iba pang mga sitwasyon na magpapaalala sa kanya dun sa insidente o dun sa trauma kanyang dinaras. Giit ni Dr. Go, mayroon dapat gawin ng mga magulang sa kanilang anak, sila man ang bully o biktima ng pambubuli. Lang napakalaking parte ng mga magulang, no? Lalo na unahin natin yung victim, no, ng pambubuli. Sa mga magulang ng may mga anak na biktima ng pambubuli, ang unang-una nating dapat gawin is i-secure yung ating anak. Siguraduhin na makakaramdam sila ng safety. Kung yun ba ay pansamantalang liliban sa eskwela, lilipat ang section, lilipat ng eskwela or ilang araw na pahinga. Mapapalibutan ng mga kaibigan, nakakilala talaga at close ng pasyente o ng biktima, makatutulong din ito. Pero napakahalaga sa mga pasyente, sa mga magulang ng bully, kailangan sila din ay turuan ng leksyon. Kailangan malaman ng bata na merong consequences ang kanilang mga behavior. Yan ay maaaring galing sa magulang, no? Galing sa eskwela at bigyan ng warning para hindi na maulit. Lahat naman ng ito ay talagang nangyayari, pero hindi naman ito nangangahulugan na wala na tayong magagawa para mapigilan ang pagpatuloy ng bullying. Yung awareness is very important. Kaya kailangan bukas ang komunikasyon sa pamilya. Kung merong na biktima or merong gumawa ng masama, dapat aminin nila at iparealize sa mga bully na hindi sila dapat gumawa ng mga ganito. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.